kauna-unahan podcast para sa mga Filipino crew and workers namin. Kasama na rin ang kanilang pamilya. Ito ang tinatawag namin na OFW Live Podcasts. Ako po si Mira Kahipe ng CSFR Group ng DCL Group of Companies. Anong ibig sabihin nun? Crew and Workers Supports and Family Relations. So para sa ating unang episode, gusto naming tulungan ang aming mga crew and workers para hindi mabiktima ng iba't ibang uri ng scam. Kaya naman, inimbitahan namin ang dalawang abogado na may malawak na kaalaman tungkol dito. I-welcome po natin mga ka-lifers, si Attorney Roy Di Maano. Magandang araw. And Attorney Emmanuel Anthony Meru. Magandang araw po. Okay, so simulan natin ang ating discussion. Kasi magandang discussion ito dahil more on the internet and online scam ang pag-uusapan natin. So, umpisahan ho natin. Ano ba ibig sabihin ng scam, Attorney Ian? Para sa mga nakikinig, ay sa madaling salita ay panlilin lang o paraan lang, panlilin lang o panloloko, no? Okay. Madalas dyan, para lang makuha yung gamit nyo sa bahay or yung pera nyo. Madalas pera. Pero madalas din ngayon yung informasyon nyo, yung mga pangalan, yung mga details ng yung buhay nyo. Basically. Nakakatakot pala. No? Talaga? Oo. Takot ka. Grabe itong mga scam. Takot ka. Ito ba yung uso na scam dahil paghihirap ng Pilipino kaya kailangan maka-scam ka o makaloko ka ng mga kapwa mo rin Filipino? Ito ba ang ano? Kasi dati, madalas natin naririnig, maraming magnanakaw sa kalsada. Normally, ganun kalakaran dati. Ngayon, hindi, online na. So, kukunin nila yung details mo, detalye mo, kukunin nila yung bank account mo, etc., yung mga password, lahat para lang makakuha ng pera. So, yung pagnanakaw ngayon online na. Mm-hmm. Diba? Kasi attorney, nung panahon ko, ayan na naman tayo no? In the 1980s, I would say 70s. 70s ba ako? Anong time na ako pinanganak? 70s? Hindi yata halata. Parang early 2000s ka na. Nagbibiro lang ako. Anong klase hindi pinag-uusapan ng scam? Maybe because hindi technical noon o hindi computerized ang mga tao doon, hindi masyadong may tiwala ka sa kapwa mo pag nakikipag-deal ka. I think only in the year 20, naging uso ang scam. Nung lumaganap na rin talaga ang teknolohiya, naging creative na rin yung mga mapanlin lang nating mga kababayan. Kaya nga po, may mga ganitong podcast para po matulungan yung ating mga lalo na yung OFW na talagang dugot pawis ang pinuhunan nila sa mga naipundar nilang pera at ari-arian. So, yeah. Maganda po itong topic natin ngayon. Wow! Para na rin sa mga misis. Yes, lalo na yung mga humahawak ng pera. Siguro kaya din nabibiktima itong mga kasama natin ng mga OFWs or mga workers natin. Kasi ito rin lang din ang pamamaraan, di ba? Minsan yung sa lungkot nila, ito yung way para makakuha sila ng kaibigan. Yan lang naman kasi nagsisimula di ba? Sa kaibigan, papakilala. Personal na kakaibigan. Mga karanasan ng aking mga kaibigan. Kaya naman, naglipa na ang iba't ibang scam. May mga scam na kung sino ay maaaring maging biktima. Hindi lamang ako, hindi lamang itong ating mga abogado, kundi ang target din, di ba? Sabi mong attorney Ian, mga misis na humahawak ng pera ng ating mga crew and workers. Ano ang pinakamatindi na scam? Ano itong mga uri ng mga scam na pwede nating maibigay sa ating mga manunood, sa ating mga ka-lifers? Siguro, Attorney Ian, simulan mo nga kung ano yung mga scam na ito. Well, clarify ko lang hindi tayo magbibigay ng scam sa mga OFW. Mahirap yan. Okay. Pero yung mga madalas na nakaka-apekto sa ating mga OFW ay yung recruitment scam, no? So may nagpapanggap na recruiter
Sasabihin, uy, may trabaho kami rito or may opportunity abroad, tapos sasabihin, kailangan magbayad ng ganito, kailangan magbayad ng placement fee, kailangan magbayad ng training, etc. No? So, normally, may mga agencies na tulad namin na hindi naman napapabayad ng placement fee or recruitment fee, no? Oo. Pero pagka nagsabi na, yung C-Lanes may opening, kailangan magbayad ng placement fee, alam niyo lang scam yun. So, ganun po madalas ang recruitment scam, no? Kunwari may trabaho abroad, tas wala naman pala. Ganun. Actually, attorney, nagkaroon tayo ng isang bisita before na nagko-complain na there was an offering ng isang recruitment. Parang pangalan pa ng agency natin yun na sinasabi na mayroon daw tayong opening ng isang land-based position sa ibang bansa. Not they were asking for 3,000 muna yung hinihingi just to fill up the form and submission of documents. Sinabi namin na sa mga ganong pagkakataon, dapat tingnan nyo muna sa Department of Migrant Workers. Yes. Kung mayroon talaga ito ng mga posisyon na ino-offer. Correct. So yun, isa rin yun sa mga makakatulong din doon sa mga nai-scam when it comes to recruitment. So ano pang iba, attorney, na pwede natin ma-share? Ito, recent lang to, no? Yung hostage scam. So, di pala hostage scam, no? Extortion or emergency scam, no? Ang tawag. Kunwari may tatawag, sasabihin, yung asawa mo na aksidente. Tapos, papakausap sa'yo, kunwari, iba yung boses. O kaya, mumbled yung boses or may takip sa bunganga, etc. Tapos, hihingi ng pera. O sasabihin, kunin mo yung alahas dun sa kwarto ko, ganyan. So, yun, madalas ang maraming nabibiktima. Ang kadalasang sinasabi ay na hi-hypnotize daw sila. Yeah, So, yun ang may sinasabi. ganon. Oo. Pero one best example sa amin, family nangyari yon sa daughter ko. Siyempre OFW yung tatay niya. So may tumawag, ang sabi, yung tatay mo na aksidente sa ibang bansa. Very smart naman ng daughter ko, attorney. At sabi niya, pa, may tumatawag dito, na aksidente daw kayo. Nandiyan kayo sa taas ng bahay, Ma'am, galing mo lahat yan, binabayad ng telepono. So I think, ang worry ko lang doon, paano niya nalaman yung landline namin? Saan nang galing, di ba? Isa din yun. Paano kaya niya nalaman yun? Maybe doon sa mga, you remember na minsan may mga fini-fill upan tayo and they get their Yes, madalas po yun. Oo, di ba? Yung Lalo mga nung application. pandemic, meron tayo yung mga pinapafilapan bago ka pumasok sa isang Yes, establishment. yung mga information na kailangan nila. Oo. Madalas doon nakukuha yung mga pag-fill up sa guard. Usually. Sa guard, yeah. Yes, totoo. Pero hindi naman sasabi mo mga guard ang pero doon minsan nakukuha. Posible. Mga tao. Posible. Ano pa ba? Mga scam na malamang maka-apekto sa ating mga OFW pamilya. Yung lottery scam. Kunwari may nanalo. O sasabihin nanalo ka or ng ganito, ng ganyan. Tapos sasabihin, para maklaim mo yung premyo mo, magbabayad ka muna ng ganito or magbibigay ka ng detalye ng buhay mo or something or pagkatao mo. Hihingin yung pangalan mo, yung number, bank account, etc. So, doon medyo delikado na. Siguro kung unang-una dyan sa mga lottery scam na yan, kung wala kayong sinalihan na kahit Yes. Oo. Kung di ka naman contest, sumali. wala kang sinalihang raffle, pag sinabing nanalo ka, magduda ka na. Oo. Kasi wala ka namang partisipasyon dun sa raffle na yon or sa contest, kasi ikaw ang nanalo, medyo kaduda-duda na yun. Pero when it comes to greediness kasi, attorney, alam mo yon, when you're greedy, you want to take the chances. Sige nga, ano kaya to, di ba? Parang ganon. Maliit lang naman yung amount na hinihingi, di ba? Pero hindi mo alam, scam na pala yun. Scam na pala. Another attorney. Na meron pa tayong tinatawag na investment scam, no? So, naku, sasabihin, mag-invest ka dito, malaki ang kita. Mas malaki pa ang kita sa bangko. Pero pag kinumpara mo sa mga bangko, magdududa ka kasi sobrang taas naman ng interest, di ba? Tapos meron pa yan, madalas may kaakibat niya na pyramid scam sasabihin na
mag-invite ka din ng mga pwedeng mag-invest sa ano natin, venture natin, ganun. Kumbaga yung wording nila, isasama ka na nila eh. So, nag-invest ka na, tapos sasabihin nila, uy, magsama ka pa ng iba. So, may investment scam na, tapos may pyramid scheme pang kaakibat yun madalas. Yung tungkol dyan sa investment scam, no? Magandang masabi natin sa ating mga listeners na sa isang negosyo, kung hindi nyo naiintindihan kung bakit, magkano, papano kayo kumita, ibig sabihin, hindi nyo alam yung negosyo na yon. Yes. Pag hindi nyo alam kung bakit, papano, at bakit ka kumita, ibig sabihin, hindi mo naiintindihan yung pasikot-sikot na negosyo na yon. Hindi ka dapat mag-invest sa mga ganong klaseng negosyo dahil hindi mo alam yun eh. So, pag nalugi yun, hindi mo rin alam. Yes. Mostly kasi yung mga investment scam na yan, may lalapit sa'yo na parang yung nag-aalok, siya lang nakakaintindi. Oo. So, Di naman pagdating ng panahon, mamaya sabi niya sa'yo, nalugi ka na eh. Hindi mo naman Hindi mo alam nalaman paano- kung paano nalugi. paano. So, wala na, goodbye na yung binigay mo. Wala na, finish na. Attorney, kung pag nagkataon ba, halimbawa yun, nag-invest ako, naalala mo, minsan humingi ako sa inyo opinion. Kaibigan ko, sabi niya, mag-invest ako ng 50,000. Doon sa 50,000, in 1 week time, parang dodoble or something, or 20,000 yata, or 10,000. In a week lang ha. Pero sabi mo sa akin, parang that's too good to be true. Kasi nga, kung sa bangko, hindi naman nagbibigay ng ganong kalaking investment or return ng iyong pera. Pero kasi convincing, kasi kaibigan ko yung nag-o-offer, di ba? Bola lang yan. Sabi mo sa akin, na kapag nalugi yun, hindi naman din nung tao na kailangan bayaran ako. Pwedeng sabihin niya, nalugi yung Yun, investment actually, I would like to take this opportunity to describe, no, pagka ganon, may humingi sa inyo ng pera, tapos pinangakuan kayo ng certain amount of interest kada buwan na mataas. Itanong nyo muna doon sa tao, ano ba tong capacity ng pagbibigay ko sa iyo ng pera? As investor or as creditor? Pinapautang ba kita o nag-i-invest ako sa negosyo mo? Malaki kasi ang kaibahan nun. Okay. Kapag ka ikaw ay investor, meron kang karapatang proportionately kumita dun sa negosyo, pwede ka ding proportionately malugi dun sa negosyo kapag ka ikaw ay investor. Okay. Pagka ikaw ay creditor o nagpautang, hindi nakasalalay dun sa pagiging successful ng negosyo yung pera mo. So, malugi man o kumita, buhay pa rin ang utang mo. So, Okay. kung ang maibibigay nating advice sa mga OFW nating nakikinig, mas maganda kung hindi mo naiintindihan yung negosyo, don't come in as an investor. Come in probably as a creditor. Pautangin mo na lang. Tapos mangolekta ka ng interest kung ano man yung napag-usapan nyo. Pero ang character ng pasok mo dun sa business is a creditor. Pautang. Kumbaga, pag nalugi yung negosyo, walang pakialam yung pagkalugi doon sa inutang sa'yo. Okay. Pagka kasi investment yung ipinasok mo, pag nalugi yung negosyo, wala na. Yun nga, hindi mo nga naintindihan yung negosyo, tapos bigla ka malulugi. So, in other words, safer yung pagiging nagpautang ka lang. Kaya kung nagdududa ka talaga, huwag mo nang pakawalan yung pera mo. Oo nga. Ilagay mo na lang sa bangko or something, di ba? Oo. Pero minsan sabi ko nga, pumapasok ang greediness natin, di ba, pagdating sa ganon. Ako, yung nangyari rin, kung hindi ka nga nagbigay sa akin ng ng opinion mo, mukhang mag-i-invest na ako nun kasi sabi ko, 50,000, 5,000 na ako in a week's time. Pero di ba, sabi ko sa iyo, yung kaibigan ko, medyo naging doubtful nga siya doon sa investment na yon. Kasi parang yung una, nakakuha siya. Tapos sabi nung kaibigan niya, i-roll na lang uli natin. 50 plus 5,000. So, i-roll natin 55. Malaki na naman ang tutubuin. Roll ng roll. Yung Susugal. Ayun. Susugal. Sabi ko, Sa makatwid na iligtas kita dun sa... Oh, yes. So, ganun na lang ba yun?
Wala mong bayad dyan. Walang Ang bayad. laki sana na nalugi mo, pero, well, Oo nga. Pero alam mo kasi, since it's your friend, you're trusting him or her, parang nakakainganyo eh. Parang, oo nga, no? So, Hindi ko dahil- naman kailangan yung 50. Baka pwede ko munang i-alis na sa bangko. Kasi 5,000 din yung kikitain ko sa 1 linggo. Attorney. Pero di ba sabi Dahil mo nga, magkaibigan kayo, tiwala. oo, Ganun talaga. ganun talaga eh. Ganun talaga. So, sa makatuwid, parang nice ka Nice kami. ganun na nga yun. Ay, nako. Ganito na lang po, no, sa mga nakikinig. Tandaan nyo, pinaghirapan nyo yung pera nyo. So, pag-isipan nyo ng mabuti, bakit nyo papakawalan yung pera nyo? Tama. Oo. So, yun ang bottom line doon, no? Bakit mo papakawalan yung perang pinaghirapan mo? Mga ganun lang. Attorney Ian, kami mga babae, mahilig kami sa mga online. Alam mo naman, online shopping. Favorite namin yan, mga wife ng OFW eh. Di ba kami? Sabi nga nung minsan ng isang nagkwento sa amin, ang wife daw niya mahilig mamili kay, I mentioned Shopee or Lazada. Pagka nandun daw yung husband niya, dinadivert yung pagpapadala sa ibang kaibigan o kamag-anak para hindi daw masabi ni Mr. na lagi ka na lang nagsha-shopping. So, isa din yun sa mga andami. Kasi ako, sabi ko nga, naging biktima din ako ng online shopping. Yung bang may mga nag-i-sponsor na, oy, mura to, napabango, bumili nga ako. Tapos, pagdating sa akin, hindi naman yun yung in-order ko. Tapos, sira na yung item. So, wala na akong chance. Paano ko isusoli sa kanya? Naka-block na ako doon sa seller. Madalas yan. Madalas po yan, no? Yung, lalo na yung mga kwento na bumibili ng cellphone sa Shopee. Tapos nakukuha, bato na lang yung laman. So, Yeah. So, literal, no? Pera na, naging bato pa. Totoo. So, actually, scam din yung online shopping kung tutusin. Kasi sabi, di ba, pag nasa bahay ka lang, makakatipid ka. Sabi. Hindi. May online shopping eh. So, kahit nasa bahay ka, mag-shopping ka pa rin, di ba? Pero sa mga ganyan, yung online shopping scam, madalas, no, kilatisin dapat ng bumibili yung produkto. Tignan niya kung sino ang nagbebenta. Madalas naman sa, for example, sa Shopee, may verified seller or yung Shopee Mall na verified na brand mall storefront kumbaga ng brand, no. So may ganun naman. So doon pa lang more or less makakatiwala ka na doon. Tapos titingnan din kung sobrang mura ba yung presyo. Hindi totoo yan. Madalas yan eh. So, kung may tinitignan kang produkto, tignan mo muna sa ibang tindahan kung magkano ba talaga to. Lalo na yung mga gadget, no? Lalo na ngayon may bagong labas na Switch 2, Nintendo. Nako. Mga bata nyo, mga anak nyo po, magpapabili ng Switch 2. O, magkano ang presyo niyan ngayon? Nasa 30 plus. Plus may magpo-post sa Shopee, kunwari 15,000 lang. So, Hindi totoo yan. Bakit sobrang mura? Kakalabas lang ito. So, yun ang madalas online shopping. No? Pero hindi ba yun, attorney, tinitingnan din ng Shopee if legit yun or okay naman yun na itinitinda? Kasi because masisira din sila eh. Hindi mo din masisisi yung mga Shopee, Lazada sa dami ng mga seller nila. Miski pa paano, bago nila madiscovering scam pala yun, may maluloko yan, pa isa, dalawa, ganyan. Sa high volume nung kanilang mga supplier. Yeah. Mas mainam na, maging maingat pagdating talaga sa mga ganyan. Kasi ang problema, pag nakabili ka na, binablock ka na nung seller. Oh, no! Diba? Wala na, hindi mo na siya mahagilap, hindi mo na ma-follow up kung ano ang nangyari. Pero bayad ka na. Diba? Bayad ka na. Is it nice na pag bumili ka sa mga ganito, bayaran mo na kaagad or mas maganda pag nag-deliver na lang, saka mo bayaran? Dalawa kasi yan eh. Merong cash on delivery, di ba? Yeah. Tapos meron yung Credit card. Shopee Pay. For example, Shopee Pay or ano ba yung sa Lazada, di ko alam eh. So yung credits, bago nila, yung sa Shopee Pay, kunwari, bago i-release ng Shopee yung pera dun sa seller, i-confirm muna ng buyer na oo, nakuha ko yung produkto, maganda yung maayos yung kondisyon na nakuha ko. So, pagka kinonfirm na yun, order confirm, saka i-release ng Shopee yung pera sa
seller. Ganon din sa cash on delivery actually. Pag tinanggap mo personal, titignan mo yung produkto bago mo ibigay yung pera. So yung pera, mapupunta sa Shopee, si Shopee, babayaran si seller. Ganon siya. Halatang halata po na Suki talaga siya. suking-suki si attorney. Alam yung mga kalakaran sa mga PayPay, no? Oo. Hindi ako mahilig kasi sa mga online shopping eh. Simula nung na-scam ako dyan sa pabango na kinuha ko. So hindi na, maingat na ako. Paano ka pagdating na-scam dyan. sa pabango? Imbis na bumaho. Ang baho niya. Actually, kasi ang nakalagay po doon, Victoria's Secret. So sabi ko, mura to na Victoria's Secret ha. Hindi na sikreto. So yung dumating, sira na yung bottle, yung takip, tapos hindi na yung perfume. Parang alam mo yung attorney na nilagyan ng alcohol yung pabango ba, yung gano'n. So, pinagtatawanan ako. Bilhin sa online, Yeah. yung pabango. Kasi, amuyin mo yung Kaya yun cellphone nga mo. ayun na. Oh no! Yun nga yun nagkamali ako. Kasi, pero ang tingin ko kasi dahil mura siya, at maganda yung ads niya doon sa Facebook. Scent and something maganda mga reviews. So sabi sa akin ni JR, naku, maniwala ka dyan ma'am, mga binayaran yan yung mga nagre-review na yan, hindi yan totoo. Actually, totoo yan ma'am. May mga stores, di ba, maraming review. Pag tinignan mo yung review, pare-pareho. Alam mo nang ano yun. Kaya yun. Okay. Madalas po yan sa mga storefront, lalo na sa Amazon, sa Shopee, ganyan. Yung mga reviews, mga 5-star, tapos pag tinignan mo yung mga reviews, hindi organic, no? Parang hindi totoo yung review, no? Parang paulit-ulit, scripted. So, yun, malalaman mo agad na delikado yung store. Okay. Watch out ha mga ka-lifers pagdating sa mga ganito online shopping scam. So, malalaman na natin kung legit o hindi legit. So, Attorney, gusto ko rin malaman yung romance scam. So yung romance scam naman po, di ba? Madalas, lalo sa mga seaman natin, mag-ingat po tayo, no? Na biglang may magte-text, nagpapaakit, ganyan. Tapos di mo mapapansin, nangihingi na ng pera, ginagawa ka ng sugar daddy, kumbaga. So, mahirap po yun, no? So, sa mga seaman natin or mga OFW na madalas naintindihan naman natin na madalas nakakaranas ng ano. Kay Mr. Kaipe? Wala na, finish na. Hindi. Akala ko. Okay. Sino kayo na-scam? Ako yung na-scam o si Rolly ang na-scam? Kaya na po mapagsabi niya. Dapat i-guess natin dito si Mr. Kaipe. Mr. Kaipe, kasi natin dito. Yun. Pero ganun po, no? Yung mga romance scams, no? Gagawin ka lang asukal de papa. Yes, oo. Iwas po tayo, no? Iwas po tayo. Lalo, sabi ko nga po kanina, mahirap pagpakawala ng pera, tapos papakawala mo pa yung pera mo sa taong di mo pa naman nami-meet, di mo naman kilala. O, diba? So, mahirap yun. Actually, minsan nami-meet na nga o ka-chat na nga Ang problema nga doon, pag-uwi, hindi na romance kami. Romance na talaga nangyari. Aba, matindi! Oo, hindi na siya na-scam. Na-develop. na. Paano? Marupok si Marupok Sino ba yung marupok? So yun mga ka-lifers ha, we have to be vigilant pagdating sa mga ganyan. Sa mga romance scam. Sir, pamilya muna ang unahin natin. Huwag sa mga iba-ibang mga romance. So, magandang topic din ho yun sa susunod. So, ano pa ang iba natin ma-share na mga scam, attorney? Yung isang prevalent ngayon, no? Or yung identity theft, no? Na nagpapanggap na kilala ninyo. Tapos biglang mangungutang, no? Parang similar dun sa emergency scam, no? Nagpapanggap nakakilala mo, nakakilala ng pera. Or, itong identity theft scam, madalas yan kakibat dun sa recruitment kasi nagpapanggap kang recruiter. Diba? So, pagka ganyan, syempre, dapat mag-ingat tayo kung kanino natin binibigay yung personal information natin, diba? Yes. So, lalo na yung Facebook account natin. Alam naman natin, halos lahat may Facebook account, no? So, yung mga picture, minsan kinokopya, gumagawa ng sariling account, tas picture mo gagamitin. So, ingat lang, no? Madalas dyan, ang ginagawa, nilalak yung profile.
or sobrang pina-private lang yung profile. So, dapat ganun po, ano? Yun. May isa akong relative na taga Pampanga. Nagulat ako, sabi sa akin, ate, mayroon akong emergency na kailangan bayaran. Kailangan ko ng 10,000. Dinalid ko talaga. Pwede mapadala mo ako sa GCash. Sabi ko, itong pisang ko na to, hindi ito nanghihiram sa akin kasi mas may kaya pa ito kaysa sa akin. No? Tapos, parang hindi ko lang siya pinansin. And then, nag-email siya sa akin. Sabi niya, ate, may na-receive ka ba na nanghihiram ako ng pera? Sabi ko, may natanggap ako na ganyan. Hindi ako yun, ate ha. Hindi ako yun. Iba yung ginamit niya yung picture profile ko para manghiram. Buti nilang, lahat ng mga may nagsabi daw sa kanya na, uy, bakit ka nanghihiram ng pera? Anong emergency mayroon ka? Sabi ng pinsan ko, wala naman akong pinopost na ganyan pang nananghihiram ako ng pera. So lahat ng kanyang mga na doon sa kanyang Facebook, lahat ng friends niya, pinadala niya na please ha, hindi ako nanghihingi ng pera. At least responsible siya pagdating doon. Ma'am, galing mo pala dyan So yun. Ano pa ba? Meron pa ba tayong naiisip na ibang scam na prevalent, sabi mo nga ngayon, attorney? Phishing scam. May tatawag tayong phishing scam, lalo sa email yan, no? So, kunwari, email galing sa bangko na sasabihin, oy, may promo kami, click mo tong link na to, or bayaran, o may utang ka, bayaran mo tong link, click mo tong link na to para mabayaran mo. So, mahirap kasi to, lalo na pag hindi masyadong techy yung gumagamit, no? Tama. Kasi yung link na yun, i-click mo lang talaga yun. I-click mo lang yun. Tapos, may way na sila para ma-access yung data mo or information mo. So, ang ginagawa namin dyan usually, imbis na i-click yung link, itatapat mo lang yung mouse mo dun sa link. Tapos, titignan mo sa baba kung anong web address ang lumalabas. Kasi, kung pareho nung web address dun sa email, so malamang, well, di ko sinasabing lagi, no? Pero may chance na, okay, mukhang galing bangko nga ito. Pero kasi, tandaan, ang mga bangko, normally hindi humihingi ng information yan. Hindi yan manghihingi kasi nasa kanila na yung information mo. Diba? Binigay mo na yan nung nag-apply ka ng card or what. So, hindi na nila hihingin sa'yo yan. Ganon. Kung hihingin man nila, pang-verify lang. Pero, hindi nila hihingin yun. So, yun lang. So, pag ganyan, iwas lang sa pag-click ng link. Kung hindi kayo sure, i-delete nyo na lang yung email. Yan. Okay. Good advice. Good advice yan, attorney. Or, pumunta ka na lang sa website ng bangko mo. Correct. To verify kung ano itong mga hinihingi na information. Or, at bakit kailangan nila yung information na yun. Or, kung may malapit na branch, puntahan nyo na. Diba? Mas mainam yun. Oo, tama. Any other scam? Well, siguro, baka pwede na nating i-transition. Paano mo ba masaspot ang isang scam? Oo, yung mga signs. Meron kasing mga sign niya, mga red flag, para miski pa paano magkaroon ka ng inkling or idea na itong kinakaharap mo malamang scam. Tama, oo. Ang unang-una dyan, halimbawa sa mga email, sa mga text, pag unknown yung sender. Pag hindi mo kilala yung nagpadala sa'yo or mukhang hindi lehitimo galing do sa kumpanya na kanyang supposedly represent, medyo mag-ingat ka na dyan. Okay. So, pag hindi mo kilala yung sender, medyo dapat duda na. Pangalawa, yung mga email or text na matatanggap mo na medyo may grammatical errors. Pagka yung content medyo imperfect yung pagkakasabi na hindi mo na may imagine na isang ganitong kalaking kumpanya medyo ganito mag-English. What happened? What happened, Bella? Diba? Hindi ganon. Pagka medyo hindi ganong seamless, hindi ganong kasmooth yung yung presentasyon ng mensahe, malamang yun ay scam. Add ko lang, no? For example, BDO. Yung BDO. Yung O0, kunwari. Dating ginagawa yan kung kunwari video, galing sa video yung email, pero BD0 yung nasa email address. Yun. So, definitely hindi. So yung pagka-spelling ng sender,
or yung company na nire-represent ko noon, no, tignan nyo maigi. Lalo sa email. Actually, may mga ganun. May email ako na na-receive. Ang nakalagay, di ba dapat, Dear Mr. Kahipe. Ang nakalagay, Dear Mr. Rolando. Di ba? Bakit ganun? Kung this is a formal letter coming from a bank, they will not use your first name, di ba? Normally yan Dear Mr. So-and-so or Dear Mrs. sila ganito. feeling close. Hindi by first name. Kaya sabi ko, First may name ano to talaga. Close sila. Close. Baka na-romance cam siya nung... Ang tele. Anyway, yun. Basta pagka duda kayo dun sa mensaheng natanggap nyo, in whatever way or for whatever reason, True. maging careful na kayo. Maging mapanuri kayo in proceeding. Yes. Huwag basta click ng click or anything. Tama, oo. Pangatlo, isa pang telltale sign is yung pagka yung ino-offer sa'yo ay may urgency. Yung parang, avail of this today, bukas wala na to. Yung parang pepresentahan ka ng napakagandang offer na kailangan mag-decide ka in a very quick manner. Yan kasi medyo binubudol ka dyan. Dahil binubulag ka sa isang magandang offer, tas minamadali ka mag-decide. Pagka ganun yung prinisenta sa inyong proposition, medyo magdalawang isip na kayo doon. Nako, willing victim pa naman ako dyan madalas. Pag sinabi lang, sir, last item na to, sir. Magic word dyan Oo. Sir, ubus na to, sir. Sir, wala nang ganito. Alam mo na. Paubos na yan. Tsaka po, sir, ano to? Sir, limited edition to. Limited Ilang edition. peraso ba ginawa yan? Mga 2 million pieces lang. Oo niya. Sir, paubos na to, sir. Hindi namin alam kung magkaka-shipment man. Ganun. Pero, Kaya kung mag-avail kayo ngayon, ano nyo to? Di ba? pero syempre, iba, willing victim. Sige na. Sige na. Sige na. Oo, limited edition. Limited edition. Oo, marupok no? Marupok. So, yun, that's one. Urgency. Yung isa pa, ito yung kanina nating dinidiscuss, yung too good to be true. Pagka yung isang proposition or proposal sa inyo ay napakaganda, na sa tingin mo bigla kang sumakses. Walang ganun. Wala yung mga bigla kang sumakses. Dahil lahat ho ng mga nagtatagumpay, namuhunan niya ng effort, ng basta, walang biglaan. Yes. So, yung too good to be true na mga offer, malamang yan sa hindi, hindi totoo. Tama. So, yun, doon sa too good to be true, yun nga, pagka sinabi sa'yo, 10% per month, Laki na. ang interest ba? Mag-isip ka na. Oo, mga 25% per month, parang mag-isip ka na. Medyo hindi realistic yun. Ano ka nasisira? Magsaliksik po kayo kung yung mga ganyang rate of interest is realistic doon sa industry kung saan yung kung saan yung ino-offer sa inyo. Kasi baka naman hindi makatotohanan, magduda na kayo. Di ba napakadaming kwento na ganyan, yung sa umpisa dumadating yung interest. Yes. Tapos biglang wala na. At some point, Tumitigil. after a couple of months, titigil siya. Oo. Ganon yun. Yun yung parang pinaikot lang yung pera. No? Usually, ganyan ang ginagawa ng mga manloloko. Madaming hihinga ng pera kagaya mo. At yung mga nakuha niyang pera din mula sa iba, yun yung pinambabayad niya doon sa high interest rate na pinangako sa'yo. Kaya at some point, titigil yun dahil ma-overtake na nung dami nung naloko niya yung pondo. Yes. Oo. So, hindi niya kasi masusustain yun because the rate of interest is really unrealistic. So, kaya nga po, dapat maging mapanuri kayo sa mga ganito. Pwede natin balikan yung binanggit ko kanina. Kung halimbawa, hiningan kayo ng pera, tapos nangako ng interest, itanong nyo, ano ba yan? Umuutang ka ba sa akin o nag-i-invest ako sa negosyo mo? Okay. Correct. Good. So, yun. That is yung too good to be true. Ang isa pang telltale sign na scam yung nakikita mong offer is pagka nagre-request sila ng madaming confidential information from you. Kagaya ng mga password,
mga address, maiden name ng mga nanay mo. Pag tinanong yan sa'yo, magduda ka na kasi hindi naman yan tinatanong kahit ng mga bangko. So, do not volunteer information na hindi kailangan kasi yan baka gamitin para manakawan ka pa further. Kung hindi ka nag-a-apply, huwag kang magbigay ng information. Yun lang. Oo. Usually sa application lang ginagawa yan. So pagka bigla ang email, hiningi yung information mo, ay magtaka ka na. Actually, mayroon ako naging experience dyan. May tumawag sa akin dito sa office. Nag-o-offer sila ng parang free na hotel accommodation, parang ganon. You travel, tapos may free nun. Ang unang tanong ko sa kanya, paano mo nakuha yung number ko? Wala naman ako binibigyan na information about dito sa mga ganito. Tapos hindi niya masabi sa akin kung saan niya makuha yung information. Kasi ang inaano niya, parang mag-i-invest ka, tapos may free na hotel accommodation either daw sa Manila o kaya sa Boracay. So sabi ko, paano mo nalaman ang number ko? At although gusto ko makarating sa Boracay, pero hindi ko malaman kung saan mo nakuha yung numero ko at saka ano bang klase ito na ino-offer mo. Parang mag-i-invest ka lang. Na tapos mayroon kang may mga freebies daw sila na ibibigay. Sabi ko, hindi na ako interesado sa gano'n. For one, mag-iisip ka, paano niya nakuha yung number mo? Diba? Kanino? Naranasan niyo bang may tumawag sa inyo, in-offeran ka ng membership? Yeah, may mga gano'n. Yung mga hotel. Exclusive, babayad ka lang. For example, 5,000. Tapos member ka, tapos may exclusive benefits ka. Pwede mong gamitin itong hotel na to, ganyan-ganyan. Yung pala, membership ka sa listahan ng mga naloko ko. Pwede, oo. So, yun. Biglang tatawag, di ba? Parang di mo naman gustong sumali, in-offeran ka. So weird yun. Parang sinasabi natin ito na ang pag-scam is sa internet lang o sa online. We have one experience ni Rolly na nagpunta kami sa isang shopping mall. Hinarang kami for ang sabi niya, promo ito, may ibibigay kami sa iyo na pang-massage, mga ganito. Ang dami niya. Sabi ko, ano ho yung niyan kapalit? Kasi too good to be true. Pang-masahe, kumpleto ng plato, something, ang dami niya, mga 5 items. Tapos sabi ko, anong kapalit? Because normally, pag kami mga ganyang ino-offer, may kapalit. Ang sabi niya, mapupunta sa'yo lahat ito kung bibilhin mo itong water dispenser na 3 milyon ang halaga. Kasi sabi, akala ko lahat free. Ay, hindi. Pag kinuha mo ito, makukuha mo itong 5 na items plus itong water dispenser na parang bola lang yan. Sa water. Tapos, bibigyan ka pa namin ng pera. Magiging guest ka namin. Wow. Sabi ko, sige, makinig lang tayo doon sa sinasabi, pero hindi ako naniniwala sa mga pinagsasabi na ito. So sabi nila, hindi ko kami interesado. Besides, wala ko akong 80,000 para bilhin ko yan, water purifier na yan. Gano'n. Naku ma'am, sayang, ang dami pa naman items na ibibigay sa'yo, ganito. Hindi ako interesado, wala akong 80,000 na Pwede naman pong installment yan, basta magbayad ka lang muna ng ganito. Wala rin ho ako, di ba? Wala rin ho ako. Sabi nila. So sabi ko, wala talaga tayong ganyang pera, no? At saka hindi ako interesado, marami tayong ganyan. Hindi ako interesado sa ganyan. Water dispenser, 80,000. Ano ba yan? Sabi ko, pwede daw installment. Pwedeng installment. Sabi ko. So, akala ko, online o internet, meron din pala sa mga malls na nanghaharang. Alam mo yun? Oo. Normally, pag ganyan, iisip ko, ano yung mga free na binibigay, di ba? Tapos titingnan ko, kaya ko bang bilhin yan? Hindi na lang bibiling ko. Gagastos pa ako dun sa ino-offer nila. Pero ang daming pricing yung mga, ito worth ng ganito ng mga kitchen, ito yung mga ganito. Sabi ko, 80,000, hindi ko bibilhin yan. At wala ko akong 80,000. So, ang tingin ko, hindi lang pala pwede lang sa internet or online. Pwede rin pala sa mga malls. May mga humaharang. Yes. Diba? Tapos, kala mo, sabi ko, yung mga nakita natin pa na mga pamaypay na ibinigay nila, isa yun sa mga hinarang na nila. Kasi may libreng pamaypay
wala naman akong 80,000 para ako mag-invest sa ganon. Diba? Alam nyo, budol din yan. Budol Sir, pwede din. installment. Tapos after a week, kasi sabi nila, ay ngayon na lang po talaga ito. Ngayon na lang po ito. Tapos, taga Paranaque po kayo. Siyempre, nagsa-shopping ako sa Paranaque. Sa Paranaque ako. Tapos, ang sabi sa akin, senior na ho ba kayo? Senior. Sabi niya, patingin nga ako ng senior card mo. Pinakita ko yung senior. Kasi daw may discount pa doon sa ano. Doon pinakita ko, pati yung address namin, ganito, ganon. Tapos, yung pala, kailangan pang sabi niya, ngayon na lang kami may dito lang kami mayroong na. So after a week, pinuntahan namin ni Rolly sa Pure Gold, wala na nga doon yung wala na doon yung parang stall niya or something. Palagay ko kung binigay niya yung senior niya, tapos sabi niya, senior na kayo, ma'am? Parang hindi yata makatotoo. Baka napabili kayo, ano? Nagbibiro lang ako. Madalas dyan, di ba yung may foreigner pang nagbebenta. Yes. Oo, parang ang hirap magtanggi, no? Kasi foreigner no? Oo. Tapos biglang haharangin ka pa talaga. There was a time din, naranasan ko yan, SM Fairview ako nagpunta. Hinarang ako, nagbibigay ng payong. Tapos sabi, ay punta ko kayo dito, makikinig lang ho kayo about insurance or something na Oy, sabi ko, hindi ako. Kinuha niya yung payong. Hindi, binawi yung payong kasi hindi naman ako sumama dun sa niya. Sabi ko, ay hindi ako interesado. Diba parang no? Yun yung pangkaraniwan, yung mga binigay natin. Pero generally, pagka yung kutob nyo, umasa din kayo sa kutob. Pagka kinutubang kayo ng hindi maganda sa isang proposal o sa isang bagay na pinipresent sa inyo, mag-isip-isip kayo. Huwag kayong basta-basta sasabak. Totoo. Oo, lalo na pagka yung ganong may naramdaman kayo, mag-pause muna kayo, tumawag kayo sa kaibigan nyo or kamag-anak, magtanong-tanong. Kagaya ng ginawa mo, bago ka sumabak dun sa investment na inilok sa'yo, nagtanong ka sa akin. Mabuti naman na napakabait ko na talagang ibinigay ko sa iyo yung napaka-epektibong payo na hindi ko na alala kung nagpasalamat ka man lang sa akin na tapos na yon. Hindi, yun nga. At least, kailangan humingi kayo ng second opinion. Huwag kayong magpadala dun sa parang minamadali kayong mga offer. Yun, generally, pagka yung kutob mo medyo nagdududa ka, you are not obligated to proceed with anything. Yes, oo. Mahirap na magsisi sa huli, di ba? Or minsan, dahil nga kaibigan mo, hindi mo matanggihan yung mga ganitong klaseng minsan investment na ino-offer dahil kumari mo, kaibigan mo, member ng family mo, minsan member pa ng family mo So, hindi mo matanggihan. Pero, pag may nangyari na problema, mag-aaway-away kayo. Samaan kayo ng loob. Kasi nga, yung tiwala mo, na akala mo okay yung investment, yung pala hindi. Dahil hindi nga na-explain sa'yo because ang nasa mind mo, kikita ako dito. Again, the greediness comes in. Yun ang problema. So, yun. So, paano natin gagawin ito, attorney? Let's say, para hindi ka maging biktima ng mga scam na ito. Can you share with us, Attorney Roy or Attorney Ian, how we can avoid? How to avoid, para maiwasan maging biktima, mag-research, Hindi lang puro Facebook. Ito lang po, payo, Hindi lahat ng impormasyon sa TikTok ay tama. Hindi lahat ng impormasyon sa Facebook ay tama. Mas okay na mag-research sa mga website na verified, Verified yung sinasabi. Lalo na yung mga tao na nagsasite ng kanilang source. Yun, So, lalo na sa online shopping, sa sinasabi ko nga kanina, kung bibili ka ng produkto online, research mo muna kung magkano ang presyo. Una, tignan mo muna kung sino yung seller, sino nagbebenta, kung verified ba yan o preferred or official store ng brand na pinagbibilan mo. Pangalawa, tignan mo yung item, kung brand new ba or used, tignan mo kung magkano ang presyo. Kung inline siya dun sa market na price or for example sa ibang tindahan di naman nalalayo, for example mga 500 lang or 1,000 lang yung difference sa presyo, more or less okay, sige, tignan mo. Pero pag nakita mo mga 10,000 yung price, madalas half
Half the half price lang, Oo. medyo magtaka ka na. Tingnan mo lagi. So, mag-research lagi. Importante yan, no? So, dun sa ano naman, sa email, or for example, sa mga bank account natin, no? Merong two-step factor, authenticator factor. No, 2SA ang tawag nila, 2SA. So, ang ginagawa nun, bago ka i-login, so may password kang ilalagay sa, ano, may i-enter kang password. Bago ka makapasok, magpapadala muna sila ng, for example, ng OTP. Minsan sa text, minsan sa web, sa email, gano'n, no. Meron pa yan, meron yan sabay, dalawa. So, may email na, may text pa. So, nagiging 3-step. Tapos meron pa, may kung naka-iPhone ka, madalas may ano pa yan, Face ID, may verification, or pag Android, madalas fingerprint pa. So, 4 steps, di ba? So, mas maraming steps, mas secure, mas okay po yun, no? Yes. Ano pa ba? Tapos yun nga, yung password din, syempre, wag yung password 1, 2, 3, 4, 5 lang. Wag yung, iwasan po natin actually yung... Papalitan ko ni sa akin. Iwasan po natin yung birthday, no? Or kung gagamitin natin yung birthday, i-jumble nyo konti, no? Hindi yung month, date, year lang na ano, kasi madali hulaan yun. Lalo lang ngayon, madali nang hulaan yun. Mga favorite number nyo, mga color, mga favorite color nyo, yan. So, medyo, kung mag-ano kayo ng password, yung medyo unique or medyo memorable sa inyo na hindi madalas nakukuha ng iba. No? Ganon. So, paigtingin lang yung pag-ano ng password. Yan ang mahirap pagdating sa password eh. Sabi mo, yung talagang mahirap, katulad ko, hindi ko ma-memorize yung password ko. Yun na mahirap. Actually, diba? yan, ganyan. Yung iba, actually, ginagawa, isang password, kung marami silang account, isa lang password. Actually, hindi advisable po yun. Kasi, pag nahack yung isa, malamang yung iba, hack lahat. So, isa lang yung password mo eh. So, ang ginagawa ko, nakasulat lang sa papel. Lahat ng password ko nakasulat sa papel. So, hindi siya ma-hack online, hindi siya masastore sa document sa computer na pag nakita ng hacker, ay, ayan na yung mga password niya. Wala, nasa papel eh. Diba? So, tago mo lang. Siyempre, yung papel, tago mo lang sa wallet mo, ganyan. Naku, yung ba yung, naitapong ko, yung katabi ng laptop mo. Saan na? Naitapong ko, Patay sorry. Oo. Alam mo, maganda nga talaga na isinusulat. Alam mo, isa na naging experience ko nung mamatay si Mau. She has all the bank account. Lahat tinignan ko, lahat ng ano, from the anniversary, lahat inano ko, so hindi ko makita. Sabi ko sa East West, I'm sorry. Talagang lahat ng papers niya tinignan ko na, lahat ng notebook niya tinignan ko na, birthdays, pati yung sa anak niya, wala talaga eh. Pero alam mo, mabait talaga ang East West ba? They help you out to get the money. Kasi, di ba, wala na. Alam nga pa naman si Mo, kunin ko sa, hukayin ko siya para ano. Pero maganda rin kasi, sabi ng kaibigan ko sa Metrobank, may trusted ka na ano, may trusted relative or ano, that all your credentials, nakalagay lahat doon. Oh, diba? Shout out sa East West. Shout naman. Sponsor, mga lifers. Pero hindi, yun ang sinasabi nila na, hindi naman natin sinasabi na if something happened, pero mas maganda talaga that all your credentials, yung mga ATM na password or whatever, mayroon kang pinagkakatiwalaan, mga ka-lifers. Kasi if something happened, it will be easy for you to get the money. Mahirap pag nalaman kasi ng bangko that you have this money and may namatay. So, minsan they will stop. Parang tinifreeze nila yun. So, mas maganda talaga na may all the password are being trusted to a relative or ano. Di naman natin kasi masabi ang buhay, di ba? Mga ka-lifers? So, another word of advice lang po yan. Okay. So, ano pa? Tsaka ano lang, maging mapanuri, ano? Lalo na pag dun sa biglang tumatawag, no? Tanong nyo muna, sino to? Sino tong tumatawag? Bakit ka tumatawag? Totoo ba yung sinasabi mo? Lalo yung mga emergency scam, no? So, maging mapanuri, no? Siguro pwede na tayong dumako dun sa paano naman ang gagawin mo pagka nabiktima ka na?
Halimbawa, Oo. na-scam ka na. So, paano na? Ano nang gagawin? Oo. Wala na. Sorry ka na lang. Wala na. Hindi. Finish na. Meron tayo mga pwedeng gawin dyan, no? Okay. Ang unang-una, isaisip ng lahat na mabibiktima sa mga ganitong scam, kumalma ka lang. Kalma lang. Una, kalma ka lang. Kasi pagka inuna mo yung natatakanta ka, baka magkamali ka eh. Baka dun ka palalong maloko. So pagka nangyari na yung sitwasyon, kumalma ka lang. Pero magbibigay ako ng tip para kumalma ka sa ganyang mga sitwasyon. Isipin mo hindi ikaw yon. Hindi ikaw yung nabiktima. Isipin mo yung anak mo. Okay. Ngayon, isipin mo hindi ikaw yon. Isipin mo anak mo or kung sino mang malapit sa'yo. Tapos isipin mo, ano bang sasabihin ko dito sa anak ko or sa malapit kong kaibigan? Anong advice ang sasabihin ko sa kanya kung siya ang napunta sa sitwasyon na to? Okay. Pagka ilinabas mo yung sarili mo dun sa sitwasyon, bigla kang nagiging mas clear eh. Dahil hindi ikaw yon. Parang sa isip mo, hindi ako to. I'm now giving an advice to a person na napagdadaanan niya to. So yun, medyo kakalma ka doon. Okay. Pagka ilinabas mo yung sarili mo. Ngayon, pag kalmado ka na, ang mga kailangan mong gawin, unang-una, idokumento mo lahat. So, lahat ng mga pagkakataon, interaction mo dun sa scammer, idokumento mo. Kasi at some point in time, ipapakita mo itong mga katibayan na to, kung sa pagrereklamuhan mo about it. Correct. Okay. Kasi kailangan mong patunayan na ikaw ay naloko. So, paano mo gagawin yon? I-document mo lahat. Yung email, yung text, yung mga chat ninyo. Lahat yon kailangan ready na kinolekta mo siya. Kasi gagamitin mo siya later on pagka gusto mo nang bawiin or gusto mo nang habulin yung taong nanloko sa'yo. Okay. Pangatlo, kapag ka na-scam ka, pwede kang tumawag sa NBI. Tawagan mo sa telepono, doon sa kanilang anti-crime, cybercrime division, pwede mo din silang i-email. Basta, i-report mo kagad yung nangyari. I-report mo yung nangyaring sitwasyon, isama mo na rin yung mga katibayan na kinolekta mo kanina. Okay. Oo. Ngayon, kapag ka naman ito ay may online component, kung naloko sa online selling or anything na may online, pwede kang tumawag at makipag-ugnayan sa DTI. DTI kasi nagre-regulate ng mga ganito. Meron sa website nila na report a complaint, mga ganyan, pagka yung mga online selling, etc. Ngayon, isa pa, pagka naman yung panluloko sa'yo ay may involved na banking transaction, agaran mo din tawagan ng bangko mo to inform them dun sa nangyari, yun nga, to block your account, whatever, to close it, para hindi na lumawig yung panluloko sa'yo. Kasi, nasabi mo na sa bangko, tama na compromise yung account ko, so, yung nagko-control niyan ay hindi na ako. So, at least alam ng bangko mo, so that magawa din nila yung necessary steps ng kanilang system to help you out. So, yun. And lastly, pagka nagawa mo na lahat yung kailangan mong tawagan, reportan, i-inform mo din yung family mo tsaka yung mga close friends mo para malaman nila na ikaw ay naloko at para sila, makaiwas na din sila doon sa kung paano ka naloko. Because, itong mga ganitong bagay, kailangan i-share natin para makaiwas yung iba. Hindi na lumawak yung mga panloloko. So, yun. Dagdag ko lang po, yung mga banks, may mga kanya-kanyang app yan. So, pag nag-compromise po yung credit card nyo, normally sa app, pwede nyo i-lock yung card nyo. I didn't know. Mayroon Yun. palang ganun. So, may ganong feature usually. So, bago kayo mag-report sa bangko, i-lock nyo na agad yung card nyo. And then, i-report nyo sa bangko na, ano yung credit card ko. Kung may transaction mang pumasok, paki-cancel or pa-issue ako ng bagong card. Ganun, no? Tapos, pwede rin po kayo actually mag-report sa PNP. May cybercrime division din po sila. No? So, mainam na mag-report kayo sa NBI at sa PNP para lang
may record din. Yan. Yeah, that's a good advice para hindi lang ikaw ang natulungan mo ang sarili mo, kundi nakatulong ka pa rin para sa iba. To be vigilant in all the dealings online at saka hindi nga lang, sabi ko nga, hindi lang online, mga ka-lifers, maski sa mall may nangyayari na ganon, kaya have to watch out talaga pagdating sa gaya. Maingat talaga tayo. Kasi nga, sa panahon ngayon, mga ka-lifers na naghihirap ang buhay, maraming mga mapagsamantala. Kaya kailangan talaga, diba? Kailangan doble, triple ang ingat. At huwag tayo magpapadala sa malalaking amount, kikitain. When it comes to greediness, yun, isa din yun Kasi ang iniisip natin, wow, may malaki akong kikitain dito. Invest natin, biglang success. Nanalo ako sa loto. Hindi naman ako tumataya sa loto, di ba? So those are things na medyo maging aware tayo. Napakadaming pagkakataon na pwede tayong maloko, pero kung tayo ay vigilant pagdating sa ating environment, sa ating mga ka-dealings, that's a really good point para maging aware tayo sa mga nangyayari, di ba? So na natin, paano kung na biktima tayo ng scam, ng mga scammers, so na ibigay na natin yung mga tips natin sa kanila. So, meron ba tayong questions? Mayroon bang may question ba tayo na pwede natin sagutin? Siguro pag may katanungan. Pwede naman siguro pagka meron ho kayong katanungan, pwede naman ho kayong mag-message sa amin at kami po ay tutulong ng abot ng aming makakaya. Po ba? Doon sa namin. Lang po, ingat lang din po, may mga official website or may official Facebook accounts po kami, hindi lang basta-basta kung sino ang i-message nyo, Yeah. So, tama, oo. Ano po ba yung official Facebook natin? CSFR. Sa amin, yung Crew Support and Family Relations na Facebook account, na pwede silang doon dumulog, pwede sila doon mag-comment. Actually, itong podcast ng OFW Life, popost namin po ito sa aming Facebook account para continuously kung hindi nyo natapos or pwede ninyo uling i-review para kung sakaling balikan, baka sakaling mga ka-lifers naandun kayo sa ganitong sitwasyon, ano nga ba ang gagawin namin pagkadating doon? Ano nga ba ang gagawin namin? Ano nga ba na-mention ni Attorney Ian at saka ni Attorney Roy, paano gagawin namin ito? Since na-biktima na kami or mabibiktima kami, at least mayroon kaming way or awareness kung anong aming gagawin. So, I would say kung walang questions, magpapasalamat na ba ako, Attorney Roy, Attorney Ian? At I'm sure, mga ka-lifers, may natutunan naman siguro kayo sa aming maikling mga diskusyon pagdating sa online scam or internet scam or mall scam. So ito po ay malaking tulong ho ito sa ating mga crew and workers kasama ng kanilang pamilya. So kung may mga concern po kayo na gusto ninyo pang may mga gusto nyo pang ipaliwanag, maintindihan itong aming tinalakay sa araw na ito, most willing ho po kayo na magbigay ng inyong komento. So any last tips coming from Attorney Roy and Attorney Ian para sa ating mga ka-lifers? Tips? Well, yun lang, Ulitin ko pa ba? Inuulit-ulit ko na kanina pa, Pag pinaghirapan nyo yung pera nyo, hindi nyo basta-basta pakakawalan yan dapat, So, lagi pong mag-ingat lang. Yeah. Ako, I agree. At isa pa, yun nga, siguro, walang mga instant success. Yes. So, pagka naka-encounter kayo ng mga promises of instant success, magduda na kayo, maging maingat, at pag-isipan nyo na maigi. Kasi nga, kagaya na sabi ni Attorney Ian,
yung mga ilalagay nyong pera dyan, pinaghirapan nyo. Tama. Dugot pawis ang puhunan nyo dyan. Huwag naman sanang masayang at magpabiktima lang tayo sa mga manloloko. Tama yun. So, mga ka-lifers, sa panahon ngayon, ang kaalaman at ang pinakamabisang pananggalang laban sa mga manloloko at mga scam, alam naman natin na nagiging high-tech na rin talaga itong mga scammers. May mga tuso, mas sa pagdating sa mga technical, at itong mga mapanlinlang na mga tao ay tayo bilang nandoon sa sitwasyon na ganito, maging mapanuri, maingat, at handang magbigay ng impormasyon. Mas mapapalakas natin ang ating proteksyon. Laging tandaan mga ka-lifers, huwag basta magtiwala, mag-verify palagi, at huwag matakot mag-report. Kahit gaano kaliit ang scam, may epekto ito hindi lang sa iyong bulsa, kundi sa ekonomiya ng bating bansa, ng ating buong lipunan, at ang pagiging alerto mo ngayon ay maaaring magligtas ng iba bukas. Tama mga ka-lifers, di ba? Tama, Attorney Roy, Attorney Ian, tama, di ba? So with that, I would say, nagtatapos ang aming first episode ng OFW Life. At nais mo bang manalo ng 500 na GC galing sa Jollibee? Maaari mong ipadala sa iyong pamilya dito sa Pilipinas. Mayroon kaming munting regalo para sa inyo. Kailangan nyo lang sagutan ang mga tanong gamit ng QR code na makikita sa inyong screen at may chance sa kayong manalo. This is your bagong ka-lifers pagdating sa buhay ng mga crew at aming seafarers or workers. Isama ninyo ang iyong buong pamilya. Ako po muli ay si Mira Kahipe mula sa Crew Workers Support and Family Relations. Mabuhay ang mga makabagong bayani at ang ating mga OFWs. Hanggang sa muli mga ka-lifers, maraming salamat. Yay.